Sino sa inyo ang may TP-Link router sa bahay? Alam nyo ba nitong mga nakarang araw, may mga balita kasi na pinag-uusapan yan worldwide. Hindi dahil sa mabilis na internet, kundi sa mga hackers galing Russia. Nakakagulat lang kasi, yung simpleng router mo lang sa bahay na ginagamit mo lang naman pang wifi para makapag-TikTok o ML, bigla na lang ginagamit ng mga foreign state hackers para makapag-hack. At ang nakakagulat pa dito, hindi lang basta hackers ang pinag-uusapan natin. Mga elite agents to ng Russia na tinatawag na lang APT-28 o Fancy Bear. At ito, ang 10 topics na iimayin natin sa video na to. Ano nga ba tong Operation Masquerade na pinangunahan ng FBI? Sino ang grupong APT-28 o Fancy Bear at bakit sila kinakatakutan? Bakit TP-Link routers ang napili nilang targetin? Paano nila pinapalitan ang direksyon ng internet mo gamit ang DNS hijacking? Ang kwento na mahigit 18,000 na router na nahack sa buong mundo. Paano nila nakuha ang mga passwords at Outlook credentials sa mga biktima? Ano itong tinatawag na adversary in the middle attack? Bakit halos hindi ito napapansin ng mga normal na users? Ang papel ng Microsoft at UK Cybersecurity sa pagdetect nito. At kung ano ang magiging epekto nito sa cybersecurity nating lahat sa future. Kaya kung feeling mo ay router lang yan, mag-isip-isip ka na. Tara, simulan natin ang kwentuhan. Simulan natin sa balita tungkol sa Operation Masquerade. Nitong April 2026, naglabas ng report ang FBI kasama ang mga intelligence agencies mula sa UK at Germany. Ang tawag nila sa mission na to ay Operation Masquerade. Bakit Masquerade? Kasi yung mga hackers, nagpapanggap silang normal na traffic lang sa internet. Pero ang totoo, kontrolado na nila ang mga routers natin. Ang FBI mismo ang kumilos para i-disrupt o itigil ang operasyon ng mga Russian hackers. Ang ginawa nila, pinareset nila yung mga infected na router para mawala ang kontrol ng mga hackers. Ngayon, sino ba tong APT-28? Sa mundo ng cybersecurity, ang APT ay short for Advanced Persistent Threat. Ibig sabihin, hindi sila yung mga batang nag-aaral lang mag-hack. Sila ay mga professionals na suportado ng gobyerno ng Russia. Kilala rin sila sa tawag na Fancy Bear o Forest Blizzard. Sila yung mga hackers na nasa likod ng malalaking atake sa mga eleksyon sa ibang bansa at sa Europe. So imagine, itong mga elite hackers na to, biglang interesado sa router mo na nasa sala lang naman. Nakakapagtaka, di ba? Pero may dahilan naman siguro sila kung bakit. Bakit nga ba TP-Link? Una sa lahat, sobrang sikat ng TP-Link. Mura kasi, madaling i-set up, at kahit saan ka pumunta, ito yung madalas na ginagamit sa mga bahay at maliliit na opisina o yung tinatawag nating SOHO, Small Office, Home Office. Dahil nga sobrang daming gumagamit nito, naging main target na nila to. May isang model silang tinarget, yung TP-Link WR841N. Meron kasi nakitang butas o vulnerability dito. Ibig sabihin lang yan, ay may butas na sa system ng router na nakakapagbigay sa mga hackers ng access sa password mo nang hindi mo alam. At kapag nakuha na nila ang login ng router mo, dito na papasok ang problema. Dito na tayo sa technical, pero gawin natin simple. Paano kanila ninanakawan? Gamit ang DNS hijacking. Ang DNS o Domain Name System ay parang phone book ng internet. Kapag tinype mo ang facebook.com, tinitingnan ng router mo sa DNS kung saan ang address na yan para dalhin ka niya doon. Ang ginagawa ng mga Russian hackers, pinapalitan nila ang DNS setting ng router mo. Imbes na sa totoong Facebook ka dalhin, dinadala ka nila sa isang fake website na sila din ang gumawa. Ang nakakatakot dito, wala kang makikitang kakaiba sa screen mo. Akala mo nasa totoong website ka. Pero ang totoo, lahat ng tinatype mo, username, password, credit card, dumadaan muna sa kanila bago makarating sa totoong website. Parang may man in the middle na nakikinig sa lahat ng sinasabi mo. 18,000 routers worldwide. Hindi lang isa o dalawang bahay ang tinamaan nito. Ayon sa report, mahigit 18,000 na unique IP addresses o routers ang nakita nila nakikipag-communicate sa mga server ng Russia. Kalat to sa 120 na bansa. Isipin niyo yung scale. Isang malaking network to ng mga routers na ginawa nilang malicious infrastructure. Ginagamit nila yung mga routers na to para mag-spy sa ibang tao at mag-launch na mas malaking atake para hindi sila matrace sa Russia. Alam mo yung may nangyaring cyber attacks, tapos sa router mo yung naka-expose. Ang galing, di ba? Pagnanakaw ng Outlook credentials. Isa sa mga target nila sa atake na to, yung makuha yung login details sa Microsoft Outlook. Teka, bakit Outlook? Kasi nandun yung mga emails ng mga kumpanya, ng mga empleyado ng gobyerno, at ng mga taong may mahalagang information. Dahil nga na-hijack na nila ang router mo,
kapag nag-check ka ng email, kaya na nilang gayahin yung login page. Yung mga tao kasi, sanay na sila mag-login na mag-login. Hindi na nila napapansin yung certificate warning sa browser. Kaya di nila alam na may nangyayari na palang masama sa computer nila. At kapag na-click mo ang proceed anyway, asahan mo na meron na silang access sa buong digital life mo. Ang tawag sa style na to ay adversary in the middle. Isipin nyo na parang nagpapadala kayo ng sulat sa kaibigan nyo. Pero yung maghahatid ng sobre, binubuksan niya muna. Binabasa ang laman. Pinapalitan yung sulat at bago i-deliver sa kaibigan nyo, sinasara uli yung sobre. Ganyan ang ginagawa ng APT28 o Fancy Bear. Sila yung mag-aabot ng sobre. Nakaabang sila sa router mo at ng internet. Lahat ng data na lumalabas at pumapasok sa bahay nyo, nababasa nila. At ang pinakadelikado, kaya rin nilang baguhin ang data na yan. Pwede sila mag-insert ng virus sa isang file na dinadownload mo nang hindi mo namamalayan. Bakit invisible ang atake na to? Marami ang nagtatanong, bakit hindi ko nararamdaman na nahack ako? Hindi naman bumagal ang internet ko. Yan ang matindi dito. Ito kasi mga elite hackers na to, ayaw nilang malaman mo na nandun sila. Hindi sila naglalagay ng mga pop-up ads o nagpapabagal ng system. Ang ginagawa lang nila ay passive collection. Tahimik lang sila nakikinig sa background. Wala kang makikitang kakaibang software sa PC mo dahil ang nahack ay yung router mismo. Kahit i-format mo ang computer mo, kung ang router mo ay compromise o mayroon na silang access, magagawa pa rin nila yung mga gusto nilang gawin. Ito ang dahilan kung bakit matagal to bago na-discover ng mga security experts. Role ng Microsoft at UK NCSC. Hindi lang FBI ang bida dito. Ang Microsoft Threat Intelligence at ang National Cybersecurity Center, NCSC ng UK, ang mga unang nakapansin sa pattern. Nakita nila na maraming DNS request ang pupunta sa mga server sa Russia at iba pang lugar. Naglabas sila ng warning dahil nakita na nila yung campaign na to. Nagsimula pa noong May 2025 at naging widespread noong December. Ibig sabihin, ilang buwan na sila nag-ooperate bago nahuli at na-shutdown yung kanilang infrastructure. Makikita din natin na malaking bagay talaga kapag nagtutulungan ng tech giants at government para malabanan ng ganitong klaseng cyber attacks. At ang uling topic natin, ano ang magiging epekto nito sa cybersecurity nating lahat sa future? Ano ba makukuha nating aral dito? Ang router natin, hindi lang basta tool yan para sa internet. Ito yung pinakapintuan ng digital information natin. At kung ang pintuan natin ay marupok o madaling mabuksan, kahit gaano pa kaganda ang lock ng computer natin o cellphone, wala ring kwenta. Ipinapakita nito na pati yung mga SOHO devices o yung mga gamit natin sa bahay, bahagi na ng global cyber warfare. Kung madalas mo itong nakikita sa mga movies, ngayon, totoong nangyayari na to araw-araw. Yung digital security, hindi lang yan para sa mga tech professionals, kundi para sa lahat ng gumagamit ng technology. Ang ganda ng kwentuhan natin dito mga katek. Sana nakatulong ako sa inyo maging aware sa nangyayari sa cybersecurity natin ngayon. Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga susunod na videos. Hanggang dito na lang ang video natin. Stay safe sa digital world mga katek.